Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob nga mainahon. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang malapit na si Jesus sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Sinabi niya, "Kung nalalaman mo lamang sa araw na ito kung ano ang makapagdudulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit lingid ito ngayon sa iyong paningin, sapagkat darating ang mga araw na paliligiran ka ng kuta ng iyong mga kaaway. Kukubkubin at gigipitin sa magkabi-kabila. Wawasakin ka nila at lilipulin ang mga anak mo sa loob ng iyong muog. At ni isang batoy wala silang iiwan sa ibabaw ng kapwa bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdating ng Diyos upang iligtas ka." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Kung mayroon pong magandang naidulot itong mga balita, expose, mga revelasyon ng pagmamalabis sa kapangyarihan, pagtatraidor sa tiwala ng tao, ito ay yung tayo ay makikitaan mo ng tinatawag nating mass action. No? Ibig sabihin po, ang mga Pilipino nagsasama-sama, nagkakaisa sa sa ating panawagan. Nagkakaisa tayo sa ating mga sigaw at daing. Sigaw ng katarungan, katotohanan, at pananagutan. Kung meron mang naidulot itong mga kamakailang mga revelasyon, ito ay nagawa natin ngayong magsama-sama. Nagkakaisa tayo ngayon. Nagkakaalaman tayo ng damdamin. Nagpapahayag tayo ng damdamin para sa isang makatotohanan, makatarungan na pamamahala sa ating bayan. Yun yung isang magandang naidulot. Magkakasama tayo ngayon. Mass action, rally dito, panawagan dito. Nagkakaisa tayo. Saan ka man sa Pilipinas, ano pa man ang iyong religious affiliation, ano mang kulay ka, iisa yung ating daing. Isang makatotohanan, makatarungan na pamamahala sa ating bayan. Mahalaga po ito. Mahalaga po ito. Sapagkat minsan, ang akala natin, ang panawagan ng pagpapakabuti o pagiging makatotohanan ay akala natin ay personal. Personal na hamon lamang. No? Kaya nga ba, di ba, minsan makakarinig ka, basta tayo maayos dito, hayaan mo sila. Magaling yan. Basta tayo, wala tayong
inaabuso, wala tayong niloloko, bahala sila. Ganun tayo eh. Akala natin personal lagi eh. Akala natin personal relationship with the Lord is enough. Akala lang natin iyon. Pero ang pananampalataya sa Diyos ay hindi lamang nakukulong sa isang personal na level. Ito ay nangangailangan ng pangmalawakang pagtingin at pagtanaw. Pangmalawakan na tugon o responsibilidad sa Diyos. Bakit ko nasabi? Tingnan niyo yung Ebanghelyo. Ang Panginoon papunta sa Jerusalem at mula sa distansya, nakita niya ang bayan ng Israel. Tinignan niya ng buo ang bayan ng Israel. At sinabi nga niya, nakakaawa ka. Tumatangis ang Panginoon. Umiiyak siya. Dahil ang Jerusalem ay hindi nakatugon sa panawagan ng Diyos. Ang Jerusalem nagbulag-bulagan. Hindi nakita ang pag-abot ng Diyos sa kanila. Nakita niyo po ano? Tinignan niya ng isang bayan. Hindi isa-isa. Hindi sinabi ni Jesus, itong kaliwang ito, itong bahagi ng kaliwa, okay kayo. O itong mga ilang taong ito, okay kayo. Kayo, hindi na kayo okay. Hindi niya ginawa ganoon. Pagkus, pinakita sa Ebanghelyo, tinignan ni Jesus bilang isang bayan. Bilang isang bayan. Isang kalipunan ng mga tao. Yun po yung unang ipinahayag ng Ebanghelyo. Ano po? Na ito, number 1, paanyaya sa atin, lawakan naman po natin ang ating buhay pananampalataya. Lawakan po natin. Ang pananampalataya natin sa Diyos ay hindi isang private affair. Hindi lang siya personal level. Ang tunay na pananampalataya po, ang tunay na personal relationship kay Lord, laging isinasama, laging isinasangkot ang kapakanan ng iba. Yun ang personal relationship. Kasi baka minsan, na namamangha tayo, wow, such a personal relationship. Ang sarap sa pandinig, di ba? But we have gone to the extreme. Na akala natin, ang personal relationship with the Lord will just between you and God. At isinasantabi natin ang kapakanan ng iba, ang ugnayan natin sa iba. Ang personal relationship with the Lord, laging sinakasangkutan ng mga taong nasa tabi natin. Sana maging simula na po ito. Tayong mga Pilipino sa Pilipinas, napakalaking porsyento, puro Kristiyano. Sana mabuksan yung ating pang-unawa na ang buhay Kristiyano ay hindi lang sa pagitan ng isang tao at ng Diyos. Ito ay sumasakop sa ugnayan nating lahat bilang isang bayan na humaharap sa Diyos. Diyan po masusukat. How personal are you with God? How personal are you with God? Yaan ay may kasamang tanong. How personal are you with others? Kung gano'n na lang ang pagmamahal mo sa Diyos, ang titignan ng Diyos, paano ba ang pagmamahal mo dyan sa katabi mo? Let us journey together bilang isang bayan. Lagi nating isasama, hindi lang yung ating sariling kaligtasan at kapakanan, kung hindi kasama, ano na nangyayari sa aking mga kasama, sa aking mga kababayan. That's number 1. Number 2 na punto ng Ebanghelyo, pansinin niyo po, kung ang Diyos nagagalit, kung ang Diyos nagpaparusa,
hindi ito tungkol lamang sa pure anger. No? Kung nagpaparusa ang Diyos, ito ay hinahango sa kanyang pagmamahal o pagmamalasakit sa tao. Ano ibig kong sabihin? May mga magulang dito. Ano po? May mga magulang, ha? Pag nagkakasala ang inyong mga anak, pag nagkakamali ang inyong anak, lalo-lalo kapag pinapalaki natin sila, ano ginagawa natin? Pag may ginawang kasalanan, halimbawa, sumuway sa iyong habilin, maginawang mali, habang lumalaki sila, ano ginagawa natin? Ha? Pinapalo natin. Pinapalo natin sa puwet. Naaalala nyo, nung unang beses yung pinalo sa puwet ng inyong anak? Diba, hindi madali. Parang ikaw yung umaaray. Parang ikaw yung umaaray. Aray. Pagkatapos mong paluin ng iyong anak, pagalitan siya, pagtalikod mo, pagpunta mo sa silid mo, ikaw yung lumuluha. Ayaw mo kasing makikitang nasasaktan ng anak mo. Pero kailangan mong gawin para matuto siya. Di ba ganun po yun? Kailangan mong gawin para matuto. Kaysa lumaki siya na pabaya, na suwail, na alam natin pag ganito ang kanyang ugali, sa bandang huli, mapapahamak siya sa kanyang paglaki. Lalo na kapag wala ka na bilang magulang. Yung parusa ng Diyos, ito po ay nagmumula o nababalot ng diwa ng pagmamahal at pagmamalasakit. Kung magpaparusa ang Diyos sa atin, hindi dahil gusto lang niya tayong parusahan dahil sa katigasan ng ating ulo. Kung hindi, ito ay nababalot ng kaniyang malalim na pagmamahal at pagmamalasakit sa atin. Kung tayo man po bilang isang bayan, halimbawa, naghihirap ng ganito, hindi dahil pinabayaan tayo ng Diyos o pinarusahan lang tayo dahil sa tigas ng ulo natin at hindi tayo matuto. Kung hindi dahil nakikita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, ang kanyang pagmamalasakit sa atin. Ganun magparusa ang Diyos. Laging nababalot ng tunay na pagmamahal at pagmamalasakit. Nawa ang dalangin po natin ngayong araw na ito, nawa tayo ay magsimula na bilang mga Kristiyano Katoliko na laging isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba. Nawa bilang isang bayan na nagkakaisa, tayo po ay tumugon sa Diyos. Nawa makita natin na ang solusyon sa lahat ng ito ay hindi pwedeng humiwalay sa pagmamahal at pagmamalasakit ng Diyos. Magpatuloy po tayong maglakbay bilang isang bayan. Itigil na natin ang ating pagkakanya-kanya. Itigil na natin ang ating pagbulag-bulagan sa nangyayari sa iba. Hinihintay, inaasam ng Diyos na tayong mga Pilipino bilang mga mananampalatayang Kristiyano ay matuto ng mamuhay bilang isang bayan, nagkakaisa, nagmamalasakit, isinasaalang-alang ang kapakanan ng iba.